Sa bawat dilim, may kwentong nag-aabang. Mga karanasang totoo man o hindi, hatid ay aral, takot at misteryo. Ito ang PLTV, kwentong kababalaghan. May nakatayong nag-iisang bahay na yari sa kahoy at pawid. Tuwing dapit-tapon kapag ang langit ay kulay abo at kahil at ang alon ay dahan-dahang mahali sa buhangin, doon madalas magpakita ang isang dalaga. Nakaupo sa malaking bato, nakatanaw sa malawak na dagat at ang pangalan niya ay Lira. Tahimik siya, hindi pala ngiti, hindi rin pala kausap. Sa buong baryo, iilan lang ang talagang nakakakilala sa kanya. Ang iba, hanggang tingin lang, hanggang bulong lang, hanggang hinala. Mag-isa lang siya. Wala raw pamilya. Bakit gabi-gabi nasa tabing dagat? Mga tanong na walang kasagot-sagot. Simula nang tumira si Lira sa baybayin, may mga bagay na nagbago. Noong unang gabi ng kabilugan ng buwan, matapos siyang dumating, may isang mangingisdang hindi na nakauwi. Natagpuan na lamang ang kanyang bangka kinabukasan. Puno ng damong dagat at may bakas ng mga kuko sa gilid, pero walang bangkay. Sumunod, ang mga aso sa baryo ay sabay-sabay nang umuungol huling hating gabi. Nakaharap sa direksyon ng dagat, parang may naaamoy, parang may nakikita ito. At sa tuwing mangyayari iyon, may mga nagsasabing may isang babaeng anino raw na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Mahaba ang buhok, basa ang puting damit, at tila may kausap na hindi nakikita. Si Lira. Isang gabi, habang malakas ang hangin at nagbabadya ang bagyo, may batang naligaw sa baybayin. Umiiyak, nanginginig sa lamig. Ayon sa bata, may isang ate raw na tumawag sa kanya mula sa dalampasigan. Ang ganda raw po ng boses niya, kwento ng bata kinabukasan. Parang kinakanta ako, tapos sabi niya, "Halika, huwag kang matakot." Nang tanungin kung ano ang itsura ng babae, sagot ng bata, "Wala po siyang paa, tubig lang po ang nandoon." Kinabukasan, nakita si Lira sa labas ng kanyang bahay. Basa ang laylayan ng damit, may pasa sa braso at ang mga mata niya ay namumula. Parang hindi natulog, parang umiiyak, o parang may nakita na hindi dapat makita. May isang matandang babae sa baryo, ang pinakamatanda sa lugar, ang nagsimulang kabahan. Kilala niya ang baybayin, kilala niya ang dagat. Hindi lahat ng nasa dagat ay isda, bulong nito, at hindi lahat ng umaahon ay tao. Isang gabi, may bagyong dumaan na mas malakas kaysa dati. Ang alon ay halos umabot sa mga bahay. Ang hangin ay parang may kasamang sigaw. At sa gitna ng unos, may mga taong narinig ng awit. Malungkot, mabagal, at masakit pakinggan. Galing iyon sa baybayin. Kinabukasan, wala na ang bahay ni Lira, wasak, tinangay ng alon. Pero ang kakaiba, walang bakas ng pangkay, walang bakas ng paglisan. Parang hindi siya kailanman umalis. Ngunit simula noon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga mangingisdang nagsasabing may dalagang nakaupo sa malaking bato sa gitna ng dagat. At kapag tinawag nila ang pangalan nito, lilingon daw ang dalaga, ngumingiti at unti-unting lulubog sa tubig, kasabay ng isang mahabang awit na hindi mo na makakalimutan kahit kailan. Mula ng gabing sinalubong ni Tomas ang awit ni Lira, hindi na siya normal. Tuwing kabilugan ng buwan, naririnig niya ang kanyang tinig para nakikipag-usap. Parang may hinihiling sa kanya. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang bigat ng dagat, parang may nakatingin. May humihila at may humihinga sa ilalim ng alon.
Isang gabi, naglakas loob si Tomas na sumunod sa awit na iyon. Hindi na sa mababaw na tubig, kundi sa gitna ng dagat. Hinabol niya ang tinig hanggang sa makarating siya sa isang bahagi ng baybayin na kahit ang matatanda hindi alam. Doon nakita niya si Lira sa kanyang tunay na anyo. Hindi na ito dalagang nakaupo sa bato. Ang balat niya ay malaperlas, kasing puti ng buhangin, ngunit may mga ugat na kulay asul na parang dumadaloy sa katawan niya. Ang buhok niya ay tila alang-alana sa alon. Bumabalot at umiikot sa kanyang katawan at ang mga mata, hindi lamang pula kundi itlog na isdang dagat na kumikislap sa dilim. Naglalaman ng libu-libong matang nakamasid. At ang kamay niya hindi na tao kundi may palikpik na parang nilalang sa ilalim ng dagat. Nanginginig sa lamig at may kakayanang humila ng tao pababa sa dilim. "Bakit mo ako hinahanap?" tanong ni Tomas, nanginginig. Ngumiti si Lira, ngunit ang ngiti niya ay nagbabadya ng lagim. "Dahil ako ang tagapag-alaga ng mga nawawala at ng mga hindi handang umalis." Ipinaliwanag niya na hindi siya simpleng tao, kundi isang espiritu ng dagat, isang nilalang na pinagpala at pinarusahan ng sinaunang bathala. Sa bawat kabilugan ng buwan, ang mga nilalang tulad niya ay bumabalik sa baybayin upang mangolekta ng mga kaluluwa na hindi maipaliwanag ang pagkawala at ibalik sa dagat bilang bahagi ng hukom ng alon. "Naririnig mo ang awit ko, hindi para mangakit," wika niya, "para malaman mo na ang dagat ay may sariling batas. At ang sinumang makarinig nito ay may utang sa tubig." "Lira, lumapit ka kay Tomas. Ikaw, naiwan ang bangka mo. Naiwan mo ang pangpang. At ikaw ang naglakas loob na sumunod. Kaya ikaw ang susunod na susubok." Si Tomas natakot ngunit hindi makakilos. Ramdam ang bigat ng alon. Ramdam ang init ng mga matang nakamasid sa kanya. At bago pa siya mahila sa ilalim, narinig niya ang huling babala ni Lira. "Kung handa ka, makikita mo ang lihim ng lahat. Kung hindi, maliligaw ka." Magpakailanman at sa hating gabi, ang dagat ay tahimik. Ang alon ay tila bumaba, ngunit ang mga matang asul ng baybayin ay nanatiling nakamasid. Mula noon, hindi lang Tomas ang nakaramdam ng nakakilabot na presensya sa bawat kabilugan ng buwan, mga mangistang hindi nakabalik, at isang awit na hindi mo malilimutan. Ang dalagang nakatira sa baybayin ay si Lira, ay hindi nagtatapos sa kanyang awit. Siya ay patuloy na naghihintay, patuloy na nagmamasid, at patuloy na naghuhukom sa sinumang malapit sa kanyang dagat. Ang aral ng kwento, may mga bagay sa mundo na hindi mo dapat piliin o sundan. Ang labis na kuryosidad o paglapis sa misteryo ng hindi handa ay maaaring magdulot ng panganib. Respeto sa kalikasan at sa mga person na hindi natin nakikita. Ang dagat ay kalikasan at may sariling batas, may mga nilalang at kapangyarihan na hindi natin maunawaan. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV, Kwentong Kababalaghan.